Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Good morning mga langga. Adlaw karon nga Biyernes, no? Mayo 10 tuig 2024. Sa sa atong regular host nga sila si Manny Rabacal ug si Malu Inokando Tabar, kami may makig-uban kaninyo hangtod kita karon sa alas 9 sa buntag. Ako si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Felerca. Ug sa wailangan atong lilion na Christine no, unsay mga napatik sa ato ang local ug national nga pamantalaan sa ato ang mga front pages. Sa Sunstar Daily, preventive suspension, Rama unfazed. Sa Super Balita, gipamusil usa tipi duha angol. Samtang sa The Freeman, despite mayor suspension, City Hall operations unhampered. Sa The Banet News, mga mamumuno luwan og 5 ka motorsiklo girakrakan, 16 anyos tipi laing duha angol. Samtang sa The Philippine Daily Inquirer, Palace clarifies options. Philippine remains out of ICC. Sa The Philippine Star, ICC lawyer Rodi Bato Albayalde face arrest. Sa Manila Bulletin, Philippine economy grows 5.7% in first quarter. Ug sa Tempo, heaven for beach lovers, 2 Mimaropa beaches named among world's best. Bago ka to ang mga front pages sa atong lokal ug national nga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong mga balita nga nahipo sa atong mga CCTN reporters. Stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon ato sawan ang mga dagkong balita nga nahipos sa ato ang CCTV Insider 47 reporters. Naguna sa ato mga balita, Cebu City Mayor Michael Rama wa na motungha sa opisina kagahapon human migawas ang kamanduan gikan sa Ombudsman Visayas nga pagsuspenso kaniya uban sa laing 7 ka mga opisyal sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo sud sa unom ka buwan. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Wala na mosulod karong adlaw silang buhatan ang 4 ka mga kawani sa City Hall nga mibasang atong reklamo ni Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa buhatan sa Ombudsman Visayas. Kinuman nga gisulod sila sa ilang buhatan sa mga supporters ni Rama ug matud pa gipangharas human nga mapalutsi og 6 ka buwan nga preventive suspension si Rama uban ang lain 7 nga mga opisyalis sa City Hall. Tungod kay miabot na nga sa 10 ka buwan nga wala sila masweldohi o gipangbalhin na og laing opisina, sukway sa ilang assigned position isip mga regular nga empleyado sa City Hall. Matod ni Saibel Ibanez, usa ka reklamante, sa dihang may report sila sa ilang opisina sa Administrator's Office, adunay miaway kanila hinungdan nga may desisyon sila nga mobiya lang una sa buhatan ug mo leave sa trabaho. Dugang niya nga plano nilang mobalik sa trabaho sa Lunes kung mukalma na ang sitwasyon, ilabi na nga dili mahimutang og nagpatigbabaw ang kahadlok kung unsaon sila sa mga dumadapig sa mayor. Now, nag-apil si Mayor, nagignan ako pakyo. So yan, nakasulabaw na ka. Samtang ning pagsulat ning balita, wala pagyapon naabot sa buhatan ni Rama ang suspension order gikan sa ombudsman nga giingon ang Department of Interior and Local Government kun DILG nga maoy mo serve sa suspension order. Gibutyag sab na ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia na nagpaabot pa sila sa mando og notisiya gikan sa DILG o ombudsman sa lakang naunya nga buhaton. Na-suspension order kami for the ombudsman and then we didn't even read the decision of the ombudsman. Kaya wa man may kopya po, no? Yes. So, amo lang na is that we just based it on news news information or news reports. So, of course, we were shocked and surprised. Ako, I was shocked and surprised at what had happened. And then, all the more na it is a very big responsibility considering that you are going to govern or take care of. Tinuon andam ra si Garcia nga modumala sa syudad kung ugaling mo serve na ang suspension order ngadto kang Rama. Kinatungod kay usa kini sa ilang gipanampaan nga mungulip sa mayor panahon kung gikinahanglan. Of course, lalo kung dili, no? I mean, when we took our oath as Vice Mayor of the City of Cebu, one of the duties and obligations there is to function as mayor in case of the incapacity, either temporary or permanent, of the mayor. Nagpabilin nga mingaw og wala mipatimaw silang Rama og 7 ka opisyalis nga napil sa suspension order karong adlaw silang tagsa-tagsa nga buhatan. Sheriza Mayoy, CCTN News. Sa laing balita, National Museum of the Philippines nagkasinabot nga ibalik ang natangtang nga pulpit panel sa simbahan sa lungsod sa Bolhoon. Gikalipay hinuon kini sa mayor ingon man sa simbahan. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Nakahukom ang Board of Trustees sa National Museum of the Philippines nga ibalik na ang natangtang nga pulpit panels sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima sa lungsod sa Bolhoon. Silang meeting nato Miyerkules. Nagkasinabot ang board nga ibalik ngadto sa mismong tag-iya. Human giuyunan ang pipila ka mga rekomendasyon ug ipaagi sa kasabutan. Ilabi na nga ang Bolhoon Church usa ka National Cultural Treasure ug kandidato usab sa UNESCO World Heritage Inspection. Gikalipay mismo ni Mayor Joji Derama ang nahimong kalambuan. Malipayan ko sir nga mabalik na gyud ang pulpit panels nga dugay na nakawat sa Bolhoon sa iyang rightful nga place.
Nitong Abril, tuyong gibisitahan sa NMP ang simbahan aron personal nilang sutaon ang pulpit panels diin natangtang kini sulod na sa nanglabay nga mga katuigan. Nasabutan nila kung unsay paagi aron mabalik nga luwas ang upat ka panels ug mapreserba pa hangtod sa mosunod nga henerasyon. Samtang nagigsabot ang NMP sa Archdiocese of Cebu ug gihimug-atan ang pagpanag-iya sa mga panels nga anaa ang mga Augustinian saints. Gibutyag usab di Father Brian Brigoli nga nahimong mabungahon ang maong panagkita. Bisan pa man that there was no promises when it comes to the return of the Buluon pulpit panels, but the most important thing nga among nasabutan ato nga atong i-undergo ang maong mga panels into intensive conservation measures aron mapataas pa gyud ang iyang lifespan, no. Tungod ini gipanghinaut ni Mayor Derama nga himong espesyal ang selebrasyon sa pag-uli sa pulpit panels nga sama sa prodigal son nga nibalik sa iyang amahan. Ayun kani nga ibalik na sila Archbishop Alma mo kwan diri ba mo dawat og atong celebra og dako ba na ba. Ipaabot na lang karon sa Archdiocese of Cebu ang formal nga komunikasyon gikan sa NMP bahin sa paagi sa pagpabalik sa panels. Ingon man ang petsa kung kanus aman mahitabo ang seremonyas. Ilabi na nga gitahasan sa NMP ang ilang Director General nga makig-alayon na sa habig sa simbahan. Nga diha sa ilang official statement adunay nagkanayon na certain terms, no. Og mao pa niya ato ang tukion unya sa ato na unyang madawat, no. Panahon nga ato madawat ang ilahang official communication. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, Mandawi City Environment and Natural Resources Office nagpahigayon og information dissemination kabahin sa plastic use prohibition. Ang ordinansa hingusgan unya nila pag-implementar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sunod-sunod karon ang gipahigayon nga Information Education Campaign sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office kun Masenro kabahin sa Plastic Use Prohibition Ordinance. Ang wahing orientation gipahigayon tali sa mga representante sa nagkadaiyang malls anaa sa Mandawi. Una niini nagpahigayon usab sila sa susamang orientation sa mga retailers. Ma'am said wala gyud totally ban ang plastic, gi-regulate lang ang use para na reduction sa atong plastic waste. So sa ordinance naagyo yung mga exemption. So, i-explain sila on sa mga exemption and then until such time nga nindot magud kay daghan sila pangutana, that means nga willing sila. So, daghan sila pangutana gi-answer through the on the basis of ordinance with the exemption sa atong mga ginatili sa then such time nakasabot sila mo din ang bawal, mo din ang dili. So like for example lang no magbutang tag kanang junk food ba, chicheria, di ba? Ang iyahang product is mao naman ang sulod kanang kanon. Primary packaging niya is kanang iyahang plastic. So supposedly dapat di na siya pusto og another plastic na. Mao naman ang mao na exemption pre-contained or primary packaging. Mao okay ra na. However, kung dublihan pa nimo plastic, that's a violation na. Sunod nila nga mopahigayon niini sa mga hotels, tenants sa malls ug sa mga pampublikong merkado. Gipasabot sa Masenro nga ang maong balaod nag-regulate sa paggamit sa single-use plastic o pangputos sa mga baligya ngadto sa konsumidor. Sa nasayran, ang pataka nga paglabay og plastic nakahatag og problema sa kalikupan ug nakabara sa mga kanal o drainage. Eventually maabot na sa atong mga dan, sa atong kanal, sa atong kadagatan. So that is the war, ang atong practice, not the plastic. We are friends with plastic, kay kani plastic money na. We need plastic. But ang ato lang gikuan ni is ang paggamit nato atong bantayan nga dili siya maka-create more problem for the city. That's why the city is very very serious against this for this advocacy. Ang ordinansa na pasar ni adto pang tuig 2010 ug hingpit kining napatuman ni atong tuig 2017. Kini nagmando sa mga establishmento apil ang restaurant ug sari-sari stores nga mogamit og paper bag ug eco bags imbis plastic bags. Gawas lang ni atong mga namaligya og wet products o construction materials. Ang mga makalapas makamulta og 500 pesos matag ihap sa violation o pagkapriso nga 5 ka adlaw depende sa desisyon sa korte. Human sa IEC campaign hingusgan pagbalik sa Masenro ang pag-implementar niini. Ang Enforcement Division pinanguluhan ni Mark Anthony Uplado ang nagsuroy sa pag-inspeksyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Sa pagbadayon sa atong mga balita, nakita sa mga opisyal sa Pag-ibig Fund nga nagkalisod ang mga okupante sa Cebu City ubos sa 93-1 ordinance sa pagkumpleto sa ilang rekisitos. Apan dako ang ilang pagsalig nga mahuman kini, human nga gi-Oktaba sa Kapitolyo ang deadline. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa mga sakop sa Pag-ibig Fund ubos sa Cebu Housing Business Center nga naglisod ang mga okupante ubos sa 93-1 ordinance sa pagkumpleto sa housing loan application. Mato di makadagkuan gikan sa buhatan sa business development nga nakumpleto hinuon ang mga rekisito sa habig sa borrowers aron maka-loan. Sama na lang sa application form, valid ID ug pagpamatod silang monthly o annual income. Apan sa diyang gi-follow up sa mga opisyal sa Kapitolyo ug Pag-ibig ang ubang mga rekisitos, nakita nila nga kuwangan sila sa mga dokumento alang nasahabig sa sellers. Sama na lang sa subdivision plan, technical description sa yuta ug uban pa. Sila gyud tanan ang mo-comply because they have given the opportunity nga sila gyud ang mo-file sa Bureau of Lands for the approved subdivision plan and the narrative technical description, and they will also be the one to apply it in assessor's office for the individual tax declaration. Sila giting ni sugyot si Gobernador Gwendolyn Garcia nga ipaagi lang sa certification ang pagpamatuod sa pagkaokupante sa mga lunang iya sa Capitol. Apan giagad na hinuon nila ang mamahimong tubagikan sa kadagkuan sa Pag-ibig Fund kung uyon ba sila sa maong proposal. Sa 93-1 kay wala pag yung nakakomplete sa whole 7 para ma-consider siya nga good nga application sa Pag-ibig Fund. Karong natagan og extension kato mga 93-1 occupants sa deadline din hangtod kini sa Hulyo, dako ang kumpiyansa sa mga taga Pag-ibig Fund nga makompleto nila ang 7 ka mga rekisitos. Ilabi na nga nakita nila nga usa kini kadakong higayon aron makapuyo sa yuta sa Kapitolyo og bayran base sa mga terms ubos sa housing loan. Nasayran nga dali ang pagproseso nini hangtod sa 2 ka semana aron maaprubahan. Kay it's a privilege nga gihatag na gyud or they are given the opportunity nga mailan na gyud ang mga house and lot through Pag-ibig Housing Loan. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, 20.4 milyones pesos nga shabu nasakmit sa kapulisan gikan sa manag-uyab sa bypass operation sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Pinaagi sa Joint Forces sa Police Station 4 o City Drug Enforcement Unit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, malampuso nilang nasakmit ang binulto nga shabu nga nagkantidad og mosobra sa 20 milyones. Kini pinaagi sa gipahigayon nga bypass operation pasado alas 10 kagabi sa sitio Kapaping, Barangay Basak sa naisgutang Dakbayan. Nakuha ang maong illegal nga droga sa 2 ka babae nga si alias Gaga, 44 ug alias Inging, 26 anyos, kinsa nasuta nga manag-uyab og parehong residente sa maong barangay. Nakuha sa 2 ka mga high-value individuals ang 3 ka kilo nga shabu nga adunay standard drug price nga 20.4 million. Sa pakighinabi ni Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahong Chan ngadto sa mga dinakpan, nasuta nga magtagakan kini katulo sa 1 ka semana. Imagine mo, 3 times in a week. Kung mo tanaw, that's 3 kilos. Kung in a week, that's 9 kilos in a week ang ilang ma-dispose. No? So muna mga kaigsunan kong dili ta mohunong sa pagtakop dinhi mga tao nga mohingo og illegal dinhi sa atong Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dugang sa mayor nga gipasidunggan niya ang kapulisan sa maong accomplishment, ilabi na nga niadtong nilabay lang nga adlaw, iyang gipahimangnuan ang matag station nga pahugtan ang kampanya batok sa illegal nga drogas. Samtang sigun usab ni Police Colonel Ali Baron, ang officer in charge sa LCPO, nga magpadayon ng ilang kampanya hangtod nga malimpyo ang Dakbayan. Subay niini aduna siya pahimangno ngadto sa mga durugista nga nagplanong mosulod sa Dakbayan. Sa katong mga illegalista na to, mo lang kayo nung papahimano kung nagplano magani mo nga mo musulod sa Lapu-Lapu, ibalin na yung mga one outside dito sa Lapu-Lapu kaya kami ng kapulisan sa dito sa Lapu-Lapu ligin ni matulog may padayon din nga mong kumpanya agin sa illegal drugs. Ang 2 ka mga dinakpan ana sa kustodiya sa LCPO ug magatubang kini og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa RA 9165. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Mga katong dagkong balita nga nahipon sa itong CCTN Sayri 47 reporter. So, Crisil, katong nahitabo po sa Yati Liluan ba ito nga naapoy 16 anyos, no? Nga babae o glaing duha, no? Ka mga minor de edad na injured to sa pagpamusil dito sa may kaning nahitabo to siya sa Barangay Yati Liluan sa northern part of Cebu ni atong kuan kaning sayo sa Thursday. Kagahapon, no, sa buntag unya nag-involve to siya og kading grupo sa mga minors nga nahitabo to siya na stress, no, sa buntag, and then base sa investigasyon sa kapulisan usab nga dunay mga grupo sa mga batanon ang responsable sa mao nga krimen, and I understand nga kuan ni kanang murag gitutukan pulis siya sa atong kapulisan diha sa lungsod sa Liluan aron pag-ila atong grupo kay murag Crips gang or unsa man mga grupo sa mga batanon ba niya. Sakay lang to sila og motor unya karon gay paarakan. Kita ko sa CCTV ana sir kay naglingkod rabi to sa table nag-inom siguro to niya nikalit na lang og nagpabuto niya mo to nanaga na lang to sila pero mo siguro to katong giguyod na sa mga kuan mo siguro to ang naangol. At pila duha ang naangol. Duha ang naangol. Usa ang patay katong 16-year-old nga babae. Unya ang mga naangol nag-edad na sila og 18 anyos o ang usa 17 anyos. Sa may sir dead on the spot ni pag-abot sa ospital ang kuan usa. Ang katong babae is namatay to siya. Namatay to siya, and then ang kaning duha ka minors ato lang sab na siya nga sutaon kung kumusta na kay sa atong pagdawat sa mga balita, napaman siya sa Tambalanan, receiving kaning medical attention. Okay? So, sa atong pagbalik usab, no, atong hisgutan ang pipila ka mga issue, especially na ning nahitabo diha sa Cebu City Hall, human sa MCWD, sa Silingan, ang Cebu City Hall, doon ay mga tensyon nga nahitabo dinha. Sa atong pagbalik, standby. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Ludy Kerante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balantian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect
you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa Rans no, murag init-init guni atong pagaistoryahan kay kagahapon, di ba? Kanang nabawan mato nga naay 6 months nga preventive suspension. Sila si Cebu City Mayor Michael Rama ug laing 7 no ka mga opisyal diha sa dakbayan sa Subo. Subay ni ana Sir Rans na nahitabo nga prayer rally kagahapon. Tungod kay ang mga employees sa City Hall ug mga uban nga mga supporters ni pakita sa mga nagpaluyo niya ba ni pakita sa ilang suporta ngadto kang Mayor Michael Rama. So during the prayer rally, I understand nga murag dunay giluwatan nga mensahe no or pamahayag si Cebu City Mayor Michael Rama. Siguro ato na siyang pabati sa ato ang mga kaigsuonan karon sa Hello Cebu maayong buntag Pinoy. So maminaw do ta kadiyot unsa ni iyang mga sulod. Gipanulti. I think. Okay, atong atong gipaabot no ang pamahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama. Daghan kaayo ang mga grupo nga mitungha during sa prayer rally. Makita man sa ato ang video nga kaning nipadayag or nipakita sa ilahang suporta ngadto sa suspendido nga mayor. Unya gisulti to ni Mayor Michael Rama nga this is not the first time no nga nasuspenso. Ikatulo ba to? Murag, di ko sure if siya, sir, pero murag ang katong mga sa uban to nga mga... sa uban, okay. So, kani magud na isip kuan kaning official ka sa gobyerno, Cristel, syempre, naamagyot tayo mga paghahimuon nga mga lakang or unsa. So, awag lang nato, no, nga kung mahitabo man kahana, ato dyan ang ihikling ang mga pamulitika kay base sa katong reklamo sa mga reklamante, di ba? Nga, wala silang gisilduan unya murag gyud silang kuan ba wala pa ta mag-ingon nga asa to sila nagsuporta or unsa pero mao mo gina siya realidad nga kung dili imuhang kagrupo lisod-lisoron ka so unta magpadayon atong serbisyo ang ato ang pagtrabaho diha nga angay ba kay ang sistema magud ang ato ang gikuan din gi paabot bitaw professional unta ta sir ba professional kay ta syempre nanrabaho man ta so kana kay nanrabaho man pud so angay ra pud nga kanang sweldoan madawat nila bisag I think common man gud hinuon kay na sir nga kanang dili mga dili lagi mga kanang kaalyado or kanang wala ni suporta pero sa ngaan nga nanrabaho deserve ra pud nga kanang tagaan o kanang sweldo so anong lisod-lisoron usahay magudpod kaning di man gyud na nato makakuha no kaning mas specific sa usa lang ka tao or general nano nga naiuban gyud pod nga maminaw bitog sulsul sa uban nga ato na kuan kay inana bitaw ba so usahay sad siguro magawngan ta so ato lang siguro ta ipatigbabaw gyud nga ug unsay sakto mao ato ipatuman kay at the end of the day inana sa nahitabo nga pamtangan o preventive suspension. So sa ako is ato irespeto ang maong desisyon sa ombudsman kay kuan man ila man ginagitun-an, di ba? Ila man ang gisusi, ila nang gitan-aw ang tanang mga ebidensya kung sakto ba or doon na ba yung mga ligong ebidensya pagsuporta sa maong aligasyon, sa maong reklamo. So nakita sa ombudsman nga kaning doon na siguro'y sayop, mo hinungdan, gani paggawa sila 6-month preventive suspension. Pero kagahapon po sir, ang closing po sa Sivira, ni attend po gihapon to si Mayor Michael Rama. Pero wala siya mutungha sa opisina, no? Kaya mo ito gisulti na kuan, wala na siya mo pa-team out sa the day after
gipagawas tong preventive suspension. Pero ang Office of the kaning Department of Interior and Local Government nagpaabot paghihapon hangtod karon sa order no gikan sa Central Office regarding the preventive suspension order imposed by the Office of the Ombudsman on Cebu City Mayor Michael Rama. So matod ni DILG 7 spokesperson attorney Michael Maxino Bandal no nga the regional office has not received any letter or order from the central office. Matod niya wala man pud mi naka-receive pud og letter for implementation. I don't know kung asa gikan na gipada sa ombudsman basig na asa central office ba. Kung wala mi directive, wala mi basis pud sa implementation. So maghuwat na lang gyud pud mi sa ombudsman or sa central office. Syempre kay sila may mo patuman ana sa preventive suspension. So kapag I don't know, so bisag wala pa nadawat ang letter sir kay sa effective na dayon na ang kuan? Supposedly ang kuan magyud ang technicality ana niya is i-serve magyud na ang kuan ang sa DILG ang maong preventive suspension. So hangtod nga dili o syempre wag kay papel. So wala pa. So dili pa. Pero si Mayor Michael Rama is aging pagkuan po niya siguro iyahang is pagrespeto lang po ug unsa wala na siya motungha. But para nako is pwede ra gyud siya motungha pa kay wala pa man order from the kaning DILG or wala pa madawat nila ang maong kopya. So arong dili pud nato makuan sa ni tawagan na niya dili nato mahamper ang ato ang operation diha sa Cebu City Hall kay I understand daghan kaayo ang mga kaning in and out baya na sa opisina bitaw ni Mayor ang manginahanglan og tabang. So paghinaot lang nato nga sa kalambuan ani nga maong issue nga kung naaman ni preventive suspension yun kuan gyud siya ma-deliver gyud ni siya dayon sa DILG kay 6 months is 6 months. Taas gyud to. Unya ganina sa atong balita is si Vice Mayor Garcia gipanumpa man gyud na nga ug unsay mahitabo mo take over gyud siya as mayor diri sa atong dakbayan sa Sugbo kay dili man na mahimo nga walay amahan no. So siya so ang ato ani pero ni kuan man to sir no nga hangtod karon si Mayor Michael Rama gihapon hangtod og dili madawat ang suspension order. Siya gihapon. Siya gihapon kay pero ang kuan is ang effectivity ato niya is mao na to ang pizza. But mao lagi na ang technicality po din is wala man koy papel nga gihuptan sa suspension order, di ba? So nadukad man gud ni siya ang problema tungod sa reklamo nga grave misconduct and conduct unbecoming of a public officer and conduct prejudicial to the best interest among others. This decision stemmed over a case that involved the reassigning of several City Hall employees that resulted in the city's government's failure to pay them their wages for 10 months. So, taas-taas, 10 months? 10 months. Magserbisyo ka sa katawhan, kita maghaon ba ita kada adlaw, di ba? So asa man ni gikaon ang mga kanang empleyado nga wala sweldo og 10 months. Maog yun. I mean, okay ra siguro og kanang naay lain miyembro sa pamilya nga nagtrabaho kay kaya ra masuportaran pero imagine sir if breadwinner pod in town, no? Kaning inani, for example, kani sila ang mga reklamante is ni take og leave of absence na lang gaya sila kay na feel sila nga na-intimidate sila diha sa Cebu City Hall. Matod sa usa sa mga reklamante nga hopefully karong Monday kung ma-okay na ang sitwasyon mo padayon sila trabaho kay apektado bila ang mental health pud ani. Gilaliman ka nga mura kag i-bully dinha sa imuhang mga ubang kawani sa Cebu City Hall, especially katong mga supporters ni Mayor Michael Rama. Ato lang yung hangyo unta ba is let us be professional. Kay kani sila is sa akong pagtan-aw wala man ni sila problema ngadto kang Mayor Michael Rama. Siguro ang sistema lang mo na sayop. As a person, wala na sila maglagot kang Mayor Michael Rama. Pero ang ilang question is ang sistema lang. Kay mauna for 10 months wala sila swelduhan, nagsige sila og trabaho din ha. Ngano man unsa may rason? Tungod kay, di ba? So
nagtrabaho guna sila pareha sa uban ra gihapon nga dapat lang bayaran ka kay nagtrabaho man ka ang dili ra ba kay ikaw ra ang wala sweldohi, di ba? So daghan-daghan ko na sila unya. Labi na makuha nimo sir nga imong mga uban ka workmates kay na nasweldoan niya kamo pipila kamo nga wala. Di ba murag mahiubos pud siguro kasi imong part kay nganong ing-ana man. So wala man ta mag-ingon nga kani sila is kinsa makahatong mga kaalyado po itong mga tawhana, no? Nganong niabot sa punto nga wala sila sweldohi. Wala pa man punta ka dawat o mga balita diri nga supporters po ni Rama or matawag lang yun nato siguro nga lain siguro sila nga kaalyado kay tungod gi-intimidate sila sa mga supporters ni Rama. So, pero ang kuwan sir ba nganong 10 months? I mean siguro sa first month siguro ni reklamo na ni unsa man nganong niabot sa ing-ana nga punto ba nganong taas na kayo na ang 10 months. Ako nabasahan nga balita, kanis sila nireklamo ra sila kay gusto ra sila mangutana nganong wala sila gi kanang sweldohan na ay mga nahitabong reassignment. Natural lang asa man sila mo dangop, di ba? But sila pod na surprise po sila sa resulta sa ilahang reklamo nga nisangpot gyud ay ni siya sa preventive suspension. Kay sila wala man gyud sila siguro pod for the benefit of the doubt ba, wala man po din siguro sila magkuan gyud kanang nag-apas bitaw nga masuspenso ang mayor. Kay sila isip mga trabante diha sa Cebu City Hall, igo ra pud silang nangutana. Ilang tawhanong katungod man pud na. Katungod man na nila. Correct. So siguro walang guro na nila na kana abi nila kanang gamay ra na nga kanang kuan sir ba nga kana nangutana ra gud sila nganong ingon-an yang nahitabo. So sila ga-expect nga mo abot sa ingon na fall under to siya ato nga mga kaso di ay nga na mga grave misconduct, conduct unbecoming of a public official. So mo na hinungdan nga nahitabo ang tensyon diha sa Cebu City Hall and knowing sa sitwasyon karon Cristel kita na pud nga mga yanong ordinaryo nga katawhan mo'y apektado ni ini kay siguro mapiktuhan man gyud ang serbisyo din no bisan pa man og moingon sila nga business as usual ongoing na siya pero lahi na gyud ang environment no kay imong mayor no ato ang mayor suspendido so kanang mga tawhana din is ni resort na gani og mga kaning prayer rally so ang ila bitaw matunga na ilahang hunahuna ba pagserbisyo sa katawhan, pagpadayon sa serbisyo, and pag suporta po sa mayor. Kay, syempre, suspendido good. So, dili na ma-focus ba? Nayo, padayon nagyapunta sa itong trabaho siguro niya sa Cebu City Hall. Maugid. So, atos kung ano basig, okay na ang makapaminaw ta sa speech ni Mayor Michael Rama? As of now, wala pa yun. Pero ang akong nakuanan ganina sir kay niingon siya nga kanang ay ingani ba daw day ang resulta kung mobarog ta sa sakto. Sakto. Ang ako lang po okay ra man po iyaman po ng personal nga opinion. Sakto gyud na siya kay damo gyud usay nga kita nagtuotang sakto gyud inana ba. Pero sa ako man po is ato irespeto po ang kuan kaning desisyon sa ombudsman. I'm not saying no nga wala ko mo suporta sa mayor. Same sa siguro sa ilaha is kanapitong ang sistema lang siguro ba murag na kaligtaan, murag imong na kuan siya na kuan siya ba murag nasayop siguro nga niresulta man sa reklamo kay og walay problema wag itay reklamo and ni pagawas og desisyon ang ombudsman siguro nakita pud nila nga dunay lik-ong ebidensya sa reklamo nga gipasaka. So ang ato lang is sa mga government officials para wake up call ginato na siya nga kanapitong magbantay, magtarong kay simbako masipyat daghan kaayo ang kuan baya kanang reklamo bitaw. So kung tan-aw ka nga sakto ang imuhang gihimo, wala siya problema siguro, no? Kay baka justify man ka nga mauni ang sakto gyud. Pero og sayop niya naabi gyud tay kuan kaning in this case sa ombudsman nga anha ireklamo ang mga officials. So nakita nila
niya ila po nang barugan gud siguro ang ilang desisyon kay lain sa kaayo nga moingon ang ombudsman ay nasayop ko, di ba? Siguro nagud sila nakita sir nga kanang solid nga ebidensya nga mosuporta sa ilang desisyon pod. Kay dili sila mo pagawas og ingon ana nga desisyon kung wala sila nakita nga lig-ong ebidensya. Kunya mo siguro ni magin akong balikon is mo serve unta ni siya sa kuan ba kanang mga government workers nga wake up call, government officials nga kuan gyud musubay sa insakto aron dili mo sangpot sa ingon ani kay murag bitaw tag apektado man gyud ta kana bitaw murag mawad-an ta og amahan ba lisod sa pugkaayo, di ba? Nga gasaligta ni Mayor Michael Rama unya at the end of the day naunsa naman si Papa kay siya amahan sa barangay, amahan sa syudad sa Subo. Kumusta na to? Maapektuhan jud ka kung dunay ingon ani nga problema, no? So mao to manghinaot lang unta ta nga ang DILG 7 unsa man gani makadawat na sa order, no? About ni ining 6-month preventive suspension bato kang Cebu City Mayor Michael Rama ug sa laing 7 ka mga opisyal dinha sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo. So ato lang subaybayan sa mga sunod nga adlaw sir do kung unsa na may progress ani. Correct. And I hope kung walay order, mas maayo aron makapadayon si Mayor Michael Rama pero maubito din utana sa DILG di inigikan ang kuan decision nga kay naglibog sila wala pa pud sila makadawat manggod sa kabanduan basin gikan ni siya sa central office no mao ta ila sulti ga kuna man gani hinaut nga kuan dayon kaning makadawat pud ni sila and medyo problema man ato ang kuan Cebu City Hall naputay good news kay ang Severa kuan dominar ang Cebu City Niños and dili ni mahimo sa Cebu City Niños kung walay suporta gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo. Pasalamat na gyapon ta. Kuan beto ang standing nila sir no kanang murag nagapas-apas sila ba naglapu-lapu, nagdumagete, nya ni ubos ang Cebu City pero turned out nga sila gihapon ang na overall champion. So kay kuan man siya gi-conclude kagahapon no Mayo 9 o ni nakuha sa Cebu City Niños no ang 118 ka mga gold medals exceeding the 110 gold medals they earned in the Severa 2023 nga gipahigayon dito sa dakbayan sa Karkar. Sumiding nalabuan pa nila og 8 ka gold medals ang ilang nakuha dito sa Karkar City. So congratulations sa Cebu City ninyo. Siguro nalipay po si Mayor Michael Rama sa inyong kalampusan. Kaya ang inyong kalampusan na sa dakbayan sa Subo. Di ba? Kay suportado man yun. I understand. Suportado yun sa Cebu City. Ang kaning ato ang mga atleta, ang Cebu City Niños nga ni salmot sa Severa. No? So mo siguro to pag Antonia gahapon sir kay ka-hearing siguro siya og good news. Nga padong sa Cebu City ang kuan. Correct. So, mo na siya ikuan kaning nindot no nga balita sa dakbayan sa Subo. Speaking of Severa sir kay gi-announce na pod ang Severa 2025 which is sa Bayawan, Negros Oriental. So, nindot sa at least doon naman po ning kuan Negros Oriental. So, pangandaman na po ni sa Negros Oriental. And nakaadto na ba kang Negros? Wala pagid sir. Ikaw may reporter no? Ikaw ipadasa ko for representing sa dakbayan sa Mandaue. So kaning ang sa gold medals nga nakuha sa Cebu City Niños kuan na siya akapin sa katunga ni ana gikan sa ilang secondary division athletes no nga nakolekta nila unya 71 ang sakuan kaning tawag ana niyang sa secondary unya nakuha ang 47th the gold medals sa elementary division athletes. So beside the gold medals, Cebu City earned 73 silver medals and 78 bronze medals. So nindot ning ako answer no kay as a host city sila gyud ang nakaangkon sa kanang kuan mutuo ka anang kuan sana home court
advantage? Siguro, sir. Yeah, kay murag para na ko magud is, di ba? Kabantay ka sa mga athletes, mo ato sa isa ka lugar, tungod kay ila pa isinati ang environment ba, di ba? Mag-adjust pa. Mag-adjust pa. So bintaha gyud pod kung tanaw na ko tinuoray gyud na kung na kay home court nagay advantage ba. Kay kanang kuan man gud kanang nabana-bana na nimo ba komportable na ka sa mga korte, sa kanang lugar. Kay sa una, sir, katong provincial meet days na mo, no? Apil ba ka ginanasan? Mga kuan, sir, niya. Usually, kay sa South man to. So, days before ana nga provincial meet kay mo adton mo larga naman mi. So, inga na among buhaton nga kanang bitong makiramdam ka or kanang imo sa kanang mo adjust ka ba, mo adapt na ka sa environment. Kay syempre, mao man na inyong duwaan. Correct, di ba? Ya kanang makuan mo gud example ha kanang sa volleyball nga ang korte mo ingon ka nga kanang dako man diri lang korte sa among naandan kay ingani ka gamay so kana nagud siguro nga kanang if ikaw na kanang home court na ninyo nagoy advantage, sir. Correct, no? Bisa kanang inana ba ako pagtuon na is nagud na siya standard nga gidak-on. Yes, actually nagud na standard, sir. Pero lang siguro nimo kay tungod sa place nga siguro si amo nagkuot to dito nya ilaha diri wanang dako kayo ba, di ba? Nagud na standard nga size ang kadak-on kay syempre kuan ba na pero kana gid ma-feel gud nimo nga usay ba nganong dako man nilang korte diri nganong ingani man ni plus factor pag yun ang mga audience. Kay syempre atuan din daghan kayong mo kuan abiba. True. So maganahan man ka unya whether we like it or not naagid siguro po yung mga atleta nga murag madagyod sa kanabitong sa tension sa audience, labi na kanang mga kanang sa championship na kanang daghan na kayo ang crowd mga matan-aw ma-pressure tinuod gid na og kana usay maka-apekto gid na, sir, labi na kanang gikan ka sa mga probinsya nga kanang di kay anad sa ingani nga crowd maapekto gid siya, sir. Bitaw, no? Tinud anay lang kay for example mga bitaw na maato kag lain-lain mga lugar ma-amaze mo ka nga ma-compare nimo ba nga ay kuan ra kay kanang dili siya pareha sa Cebu City. Ay ana ba oy nindot ni siya kay kumpara sa lain nga lugar. Right inana bitaw. Gikan ka sa syudad sa Cebu City ka mo adto ka sa kanang mga provinces nga kuan kung inganin di ilang crowd diri. Unlike sa Cebu City nga daghanam dito tan-aw. Like depende pud siguro sa interest pud sa mga tao nga kanang naanad na sila nga kanang basta na mga games ingani gud kadaghan ang usually nga kanang i-expect nga crowd. So kana ba murag adjustment pud. Advantage po sa uban nga mga delegation siguro nga musayog yun ug adto sa usa ka lugar or kada venue. For example, sunod nga venue is sa Negros Oriental. And I understand daghan sa ato ang mga Cebu City Niños nga wala pa kaadto pod sa Dumaguete or sa Negros Oriental. Syempre, mao pod na ato ang bation ug abot nato dito nga. Lain man jud nga lugar na sad ba. So plus kanang mahitabo na din na is daghan na pug kaayo ang moabiba sa taga Negros, di ba? Ilabi na sa kanang kuan, sir, sa kanang sa track and field or sa kanang athletics ba na wata kay ba usa magud nga makapekto ang weather. Correct, ang kanang sa sand nga ilang kuanon kanang daganan ang oval, di ba? Murag makaapekto gud siguro na niya ang crowd pag yun nga. Siguro if ikaw kanang home court ninyo daghan kay mga cheer para nimo. So kanang murag maabiba jud ka nga kanang tarungon ako kay daghan kinananaw niya. Ikaw if kanang dili ka taga Cebu City, murag at some point makuan ka daghan na pero syempre as an athlete kay murag dili gud ka magpada sa ingon ana nga attention kay part of the game ang gud na like challenge po siguro kay na sa ilang mga coaches ba. Kay ang coaches is mga to begeta for the gold. Yan ana bitaw wala kita mga to dito or mapinultita to kanang ato yung ipakita ang the best ba kay aron for example ana Cebu City Niños syempre ato gyud nang dipinsa natong corona. So challenge kay na siya unya pressure kay na siya on our part especially kani mga coaches kay mo atol bitag laing lugar no nya i-condition gyud nato ang pangunahuna sa atong mga athletes nga kaning kaya na nato ni blah 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 kaning mga crowd din nga mo abiba og maay sa atong kontra or unsa pasag dahilang na niya di tawo ra gyud ta malika di gyud nato na malikayan nya dig abot pa nato dito nga murag dili na gyud nimo akong naandan nga korte wa so kana i-adjust yun na nimo maayo and then siguro appeal gid po na siya sa trainings no sa kani mga atleta nga inana nga mga sitwasyon kumbaga gipangandaman na ng daan. Okay? So wala naman tay igong oras no ato sab nga lilion unsa po giandam kung mangandam ang Negros Oriental si Tatay Dudong na po giandam alang kanato sa pulong og kinabuhi aniya.
usa ka talanawon nga imo makita ang managsuon nga nagminahalay, ang maguwang nagatiman siyang manghod, mauman kini ang sagad nga may tabo sa kapamilya. Ang maguwang mo'y mugiya sa manghod, manalipod siya mga igsoon o mutabang sa bisan unsang pagi. Ang pamilya usa ka gasa gikan sa Ginoo. Family loves you, encourages you, motivate you, and uplift you. Kini usa ka lig-on nga pundasyon nga imong masandigan sa panahon sa imong kalisod. May laing matang sa pamilya nga namungna gikan sa imong relasyon sa Ginoo. Ug mao kini ang imong mga higala diha sa simbahan o sa community nga naisakop ka. Busa, angay natong pasalamatan ang Ginoo sa paghatag kanato nining matanga sa pamilya. Ug ato kining ampingan sama sa usa ka bahandi. Kaysa Salmo 133:3 na kaingon, pagkaayo o pagkanindot kung magkahibo sa pagpuyo ang katawan sa Diyos sama sa managsuon. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga naghatag kanato og kinabuhi. Magampok kita. Lang itong amahan, kami mong pasalamaton kayo nining imong gasa sa among pamilya. Ang among pamilya mo ang among bahandi. Busa panalit di kami gikan sa espiritu sa pagkamabahin-bahin o musuhay sa pagguba sa among mga relasyon. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak kay Hesus Kristo. Amen. Mga samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Wala iyang ka ko. Mao kadto ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limchua nga mo'y nagtapos atong Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Ato sang pasalamatan ang COY, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dudong Limchua. Of course, ato usab ka pasalamatan ato ang news manager nga si Dennis Tabar, ang atong regular host diri sa programa si Malu Inocando Tabar ug si Manny Rabacal. Thank you sab sa atong mga kaubanan sa technical departments na si Robert, Inday, Matmat, Andrew, and Joanne. Of course, ang ato ang mga abtik usab nga mga cameraman. Sila si Michael, Rodel, Raymond, Bruce, ug of course, ang excited na po nga mo ato sa Negros. Kumusta diha si Ala, no? Caryaga, no? Diha sa Negros kay mo ato gini si Ferdy, no? Sa Bayawan, Negros Oriental para sa ato ang kuanasad kaning Sivira meet next year. Okay? So, mao kadto ang nagtapos sa ato ang Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Ako si Randy Gurion. Ug ako si Crystal Joy Felerca. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod na dagan sa usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mularga na ko.